Ang compact SUV Philippines o crossover SUV ay ang perpektong opsyon kung naghahanap ka ng komportabling sasakyan na may masungit, matapang na itsura at magagamit ng buong pamilya. Sa video na ito ay tatalakayin natin ang 5 pang modelo na SUV ang kategorya. Sa puntong ito ay malalaman natin ang kabuuang presyo, mga nilalaman, specs and features. Pero bago yun, syempre kung bago ka pa lamang po dito sa aking channel, baka naman kaibigan, pwede mo click ang subscribe button pati na ang notification bell para naman ma-update kita palagi sa mga video na gagawin ko pa. Alright, simulan na natin to! Number 1, ang Hyundai Tucson. Pinangalan pagkatapos ng isang pangunahing lungsod sa gitna mismo ng Arizona sa US, ang Hyundai Tucson o Tucson. Ang Hyundai Tucson ay isang compact crossover SUV na ginawa ng South Korean manufacturer na Hyundai Motors. Mula noong 2004 sa lineup ng brand, ang Tucson ay nakaposisyon sa ibaba ng Santa Fe at sa itaas naman ang Hyundai Kona at ang Creta. Sa paglipas ng panahon, itong Tucson ay hindi pa rin nawawala sa kalsada. Na iba man ang mga anyo at ang pagkakakilanlan, ito pa rin ang isa sa nagdala ng kasikatan ng brand sa merkado ng Pilipinas. Hindi mo akalain ang Tucson kasi ay nagbibigay ng mas malakas na makina, taliwas sa laki ng sukat nito. Makinis at may mas sungit na disenyo kung papansinin ang panlabas na appearance. Ang disenyong ito ay isang pagsasanib ng innovation at premium na kaginhawaan pagdating sa nakamamanghang katangian at mga nilalaman na talagang iyong kabibiliban. Sa local market, ang Tucson ay may dalawang klaseng variant, isang 2.0 liter gasoline engine at 2.0 diesel engine, at ang isang klase ay 4-wheel drive habang pareho namang naka 6-speed automatic transmission. Ang bagong facelifted ng modelong ito ngayong 2024 ay nagkaroon ng 8-speed automatic transmission. Ang variant ng gasoline engine ay nagpuproduce ng maximum output na 155 horsepower at 192 Nm ng torque. Habang ang diesel na variant naman nito ay nakakapaglabas ng 183 horsepower at 416 Nm ng torque. Napakalakas ng hatak lalo na kapag kailangan mo sa pangmadaliang biyahe. Nagbibigay ng kabuuang bilis na 180 km/h. Hindi pa yun, ito rin ay may katipirang kumonsumo. Ang 14.3 gallon fuel tank capacity nito ay malayo ang mararating. Kayang kumonsumo ng hanggang sa 15 km/l. Pagdating sa interior, ang harapang bahagi nitong Tucson na standard variant ay may 8-inch infotainment system na sumusuporta sa Apple CarPlay at Android Auto. Pinapaganda ang tunog sa pamamagitan nitong 6 na speaker audio sound system. Habang Hyundai Tucson crossover naman ay mayroong din 10-inch LCD instrument cluster, wireless charger at automatic climate control system sa parehong variant. Ang ilan pang highlight ng modelong ito: sa external, makikita ang LED headlight na nagtatampok ng static na bending light sa disenyo. Mayroon din itong mga control sa auto light, LED daytime running lights at LED position lamps. Spotted din sa external style ng Tucson ang heated at power folding side mirror, rear fog lamp, roof rails, LED rear combination lamp at rear spoiler na kasama ng high mounted stop lamp nito. Para naman sa interior base, ang Hyundai Tucson ay may beige at black interior color scheme. Ang color beige ang mas mangingibabaw sa itaas, habang itim na kulay naman ay nasa ibabang bahagi ng interior. Para sa seating material, ang crossover ay mayroon lamang isang opsyong tela na seat cover, habang ang variant ng GLS diesel ay may 8-way na power adjustable driver seats na may 2-way na lumbar support. Ang pangalawang row ay nasa 60/40 split folding na format na may center armrest at may kasamang mga cup holder. Para sa safety features, ang Hyundai Tucson ay may dalawang airbag para sa driver at sa harap na pasahero. Ang iba pang mga pangunahing features nito ay kabilang ang tire pressure monitoring, downhill and hill start assist, parking sensor, ABS, rear camera, child safety locks at marami pang iba. Para sa range toppings na variant na GLS ay kasama rin ang smart key na push start to start system, engine immobilizer at central locking,
anti-theft alarm at anti-theft device. Ang suspensions nito ay ginamitan din ng MacPherson strut at multi-link naman para sa rear suspension. Naka-disc brake na rin ang 4 na gulong nito kaya mahusay ang pagpipreno. Naka-tubeless tires at alloy na mags na may size na 245 by 55 R19. Ang kasalukuyang presyo nito ay umaabot ng 1,570,000 pesos hanggang sa 1,840,000 pesos dito sa bansa. Number 2. Honda CR-V. Ang Honda CR-V ay isang compact crossover SUV na ginawa ng Japanese automaker na Honda mula noong 1995. Ang CR-V ay nangangahulugang comfortable runabout vehicle. Gaya ng ipinapahiwatig ng pangalan nito, ito rin ay talagang komportabling sakyan at mas madaling dalhin kahit saang biyahe pang araw-araw. Ang pangunahing modelong ito na CR-V ay ginawa gamit ang parehong platform ng Honda Civic at napaka-perpekto para sa pampamilya. Dahil sa balanse nitong pagganap ay hindi rin maikukumpara sa kahit saang standard appeal ang versatility at kausayan. Ang 7-seater na SUV nito ay nilagyan ng mga teknolohiya tulad ng mga nakapaloob sa powertrain na isang hybrid drivetrain na at ilang mga features na internal at sa safety. Para sa standard na variant ay pinapagana ng 1.5 liter na gasoline engine, inline 4-cylinder, 16-valve dual overhead camshaft at itong modelo ay gumagamit din ng architecture platform na nasa front engine front-wheel drive o kaya naman ang front engine all-wheel drive na layout. Kasama sa mga opsyon ng makina ay nakadepende rin sa variant ito. Para sa mil ng top variant hybrid, ito naman ay pinapagana ng isang 2.0 liter gasoline engine, 4-cylinder, 16-valve dual overhead na sinusuportahan ng lithium-ion battery at permanent magnet synchronous. Ang buong lakas ay kino-convert sa electric power kaya pati sa konsumo ng gasolina ay may kitipiran. Ang pure internal combustion powertrain ay gumagawa ng 187 na horsepower sa kada 6,000 RPM. At 240 Nm ng torque sa pagitan ng 1,500 hanggang sa 1,700 RPM range. Sa kabilang banda, ang hybrid powertrain naman ay nagpapalabas ng 146 horsepower sa 6,100 RPM at 183 Nm ng torque sa kada 4,500 na RPM. Ang parehong klase ng makina ay nakatutulong din para mapaigting ang emission norm compliance na Euro 4. Pagdating sa consumption, ang standard na variant ay may 16 km per liter na fuel consumption habang ang hybrid naman ay 18 to 20 km per liter ang nakukonsumo. Ang modelong ito ay may ganap na modernong katangian pati sa interior. Sa harap ng 9-inch infotainment system na detached screen, naka-Apple CarPlay at Android Auto kasama ang 12 speaker. Mga connectivity gaya ng Honda Connect na nagbibigay impormasyon sa driver. Using app na nanggagaling sa cellphone, meron na rin itong kasamang voice control system. Iba din ang sinasabi ng mga class type na seats nito. Mga naka-leather and upholstery cover seat na rin at electric adjustable. Ang Honda CR-V ay idinisenyo din upang maging ligtas sa lahat ng aspeto. Nagtatampok ng mga aktibo at passive na mga safety features. Ang pagtutok ng CR-V sa kaligtasan ay nagsisimula sa advanced compatibility engineering body construction na naglalayong magbigay ng mas ligtas at mas lumalaban na shell panel para sa mga pasahero. Sakaling magkaroon ng crash o pagkabangga, higit pa rito ang CR-V ay mas ligtas sa impact ng interior damage dahil ang lahat ng pasahero ay sinusuportahan ng 10 airbags at nakaposisyon sa mga porsyon ng interior na madaling maapektuhan sa kolisyon. Para sa 2024 model Honda CR-V, lahat ng variant ay nilagyan ng Honda Sensing Safety Suit bilang isang pamantayan. Nagbibigay ito sa sasakyan ng mga bagong features sa kaligtasan tulad ng collision mitigation braking system, road departure mitigation, forward collision warning, lane departure warning, lead car departure notification, adaptive cruise control, low speed pound at lane keep assist. Para sa pang-araw-araw na pagmamaneho, ang CR-V ay nagbibigay ng dagdag sa kaisipan habang nakaparada na may 4 na parking sensor at isang reverse camera. Meron din itong 360-degree na parking camera, mga anti-theft feature tulad ng alarm ng kotse at engine immobilizer
ay karaniwan sa lahat ng variant. Napatunayan na rin ng compact crossover ang sarili bilang isang karapat-dapat na pagpipilian para sa maraming modernong pamilyang Pilipino na ang urban jungle din ang kanilang teritoryo. Nilagyan ng magigiting na suspensions at chassis para sa mas compact na pagsakay. Ang kasalukuyang presyo nito sa merkado ay nagkakahalaga ng 2,100,000 pesos hanggang sa 2,590,000 pesos. Number 3, ang Chery Tiggo 7 Pro. Ang Chery Philippine Compact Crossover ay ino-offer ang Tiggo 7 Pro, isang na-update at mas mahusay na bersyon ng modelo ng Tiggo 7. Nagsisilbi rin itong pangalawang henerasyon para sa 7 serye ng compact crossover sa Tiggo lineup ng Chery. Nilabas ito sa bansa noon lamang January 27, 2021. Ang all-new Tiggo 7 Pro ay nagsisilbing iba pang mid-size SUV at inaalok ng brand para sa kanilang segment na Tiggo. Nagtatampok ito ng kakaibang disenyo na may style ng dynamic feels at natatanging karakter para sa Tiggo lineup ng mga sasakyan. Ang modelong ito ay pinapagana ng 1.5 liter gasoline engine, 4-cylinder 16 valve at naka Euro 5 compliance na ipinares sa isang continuously variable na transmission o CVT at may siyam na simulate na speed. Magawa ng lakas na 145 horsepower at 210 Nm ng torque. Para sa buong bilis, ito ay umabot ng 175 km/h sa kabuuang nagawang performance nito sa aktwal. Ang internal na katangian nito ay nakakuha ng 10-inch infotainment system, touchscreen na di Apple CarPlay at Android Auto na rin. Para sa kabuuang audio sound system, may 6 na speaker at mga kasamang connectivity. May mga komportableng seats na di-adjustable at foldable. Naka-leather cover yan. Ang exterior attire ay kapansin-pansin din ang pamilyar na itsura, parang Toyota na Fortuner. Mga naka-LED na rin ang mga ilaw nito mula sa headlamp at tail lamp. May kasama na rin itong sunroof at roof rail at di-remote din ang trunk opener. Ang mga suspensions na ginamit dito sa front ay naka-telescopic fork at multi-link naman pagdating sa rear suspension. Binayayaan din ito ng magagandang safety features gaya ng makakapit na disc brake sa harap at likod. Kasamang 18 pulgadang gulong nito. Ang iba pang mga pangkaligtasan nitong Chery Tiggo 7 Pro ay may ABS sensor, brake assist, vehicle stability, kabilang din ang traction control system, child safety locks, mga airbags, seat belts, downhill assist at marami pang iba. May kasama na rin itong security features gaya ng central locking, anti-theft alarm at anti-theft device at may engine immobilizer system. Makakakuha ka rin ng upuan para sa hanggang 5 individual at isang unibody chassis. Sa local, mayroon lamang isang variant ng Tiggo 7 Pro na inilabas sa bansa para sa affordable price tag nito na 1,250,000 pesos dito sa bansa. Number 4, Mazda CX-5. Ang Mazda CX-5 ay isang compact crossover na binuo ng Mazda na nagtatampok ng Kodo design language. Available na ito sa 3 variant. Unang sport variant na front-wheel drive, pangalawang sport variant na all-wheel drive at ang pangatlo, ang turbo variant na all-wheel drive na mga modelo nito. Lahat ay nagdadala ng parehong gasoline engine. Sa mga new variant ng Mazda CX-5, ang mga modelo ng sports ay nagdadala ng mas mahigit na tampok para sa pangkaligtasan, seguridad at sa interior aspects kesa sa dati. Habang ang modelo ng turbo naman ay nakakuha ng lahat ng features magmula sa loob at labas. Ang CX-5 ay pinapagana ng alinman sa 2.0 liter at 2.5 liter gasoline engine, inline 4-cylinder, 16 valve at dual overhead camshaft na makina. Nakakonekta ito sa fuel supply system na CRDI at may emission norm compliance na Euro 4. Ang mill na ito ay pinapadala sa 6-speed na automatic transmission at nagpuproduce ng 250 horsepower sa kada 6,000 RPM. May 434 Nm ng torque sa kada 4,000 RPM. Sa kabila ng laki ng sasakyan na ito, mabilis at maliksi pa rin ang pakiramdam ng CX-5. Kaya salamat din sa pagdaragdag ng G-Vectoring system ng Mazda. Ang transmission ay hindi natatakot na bigyan ka ng mas malakas na power sa oras na kailangan mo ito. Dahil ito ay kusang magda-downshift. Ang buong bilis nito sa aktwal ay hinahangaan sa kabuuang 180 km/h na nagagawa nito.
Itong modelo ay may fuel tank capacity na 58 liters lamang at kumukonsumo din naman ng mas matipid na paraan na 14 km per liter. Ang mga suspensions nito na nakakabit sa chassis frame, 4 na pirasong gulong at mga preno ay nagpapanatili ng good performance sa aktwal. Ginamitan ng MacPherson strut sa front habang naka-multi-link suspension naman sa rear. May sukat ang mga gulong na 225 by 55 R19 at naka-tubeless tires. Ang interior base nitong CX-5 ay nagpapakita ng refinement, space at comfort na may mga dekalidad na materyales at high-tech na features. Bukod sa mga karaniwang leather seats at electronic dual-zone air conditioner, ang highlight ng interior ng CX-5 ay ang MZD Connect. Gumagana ito sa isang smartphone para sa hand-free at voice-activated na connectivity system. Sa double base ng mga app, mapa-social media, entertainment, SMS at email at iba pa. Meron din itong 8-inch infotainment system na the Apple CarPlay at Android Auto. May DVD player para sa ilang entertainment. Meron din itong FM and AM radio. Nagtatampok itong CX-5 ng 2 airbag sa harap at mga airbag sa gilid ng kortina upang protektahan ang mga sakay ng sasakyang ito. Kasama sa mga karaniwang passive na features nito na pangkaligtasan ang ABS, electronic brake distributor at dynamic na stability control. Para sa mga aktibong tampok sa kaligtasan ng crossover ay may iStop bilang pamantayan para sa lahat ng variant. Available lang ang blind spot monitoring system para sa mga variant ng sport. Para naman sa high-end na modelo nito, binigyan ng Mazda ang CX-5 ng access sa mas mahusay na mga features sa kaligtasan gaya ng Smart Brake Support, Smart City Brake Support, Lane Departure Warning, Lane Keep Assist at alert sa atensyon ng driver. Sa kabuang presyo nito sa bansa, ito ay nagkakahalaga ng 1,890,000 pesos hanggang sa 2,430,000 pesos. Number 5. Hyundai Palisade. May bagong flagship ang Hyundai Philippines para sa 3-row SUV segment na tinatawag na Palisade. Ito ang sa ngayon ang isa sa pinakamalawak at pinakaligtas na modelo ng Hyundai hanggang ngayon. Ang Palisade ay ikategorya bilang isang premium na midsize na SUV na nilagyan ng maraming gamit para sa espasyo ng kargamento at silid ng pasahero. Sa labas, ang harap ay may ilang malalakas na presensya sa kalsada. Animoy isang malumanay pero sa bandang huli ay maglalabas ng kakaibang appeal. Lalo na sa restyle cascading front grille nito na nag-highlight sa buong volume na over fenders at muscular stance. Binibigyan diin ito ng mga slim LED headlight at nakahiwalay na ilaw sa harap para sa mga dynamic running lights indicator at fog lamp. Ang aerodynamics ay nakakamit sa pamamagitan ng particular na pahiwatig ng disenyo na kinabibilangan ng isang mabilis na anggulo ng A-pillar, isang garnish sa gilid ng spoiler sa likuran at isang pina-optimize na air-cooled ventilator nito sa loob, gabay ng hangin papunta sa mga pasahero. Ang panel sa ilalim na underskid at mga deflector ng air sa likod ng gulong ay nagbibigay ng mas magandang aerodynamic. Interior capacity. Ito ay may 8-seater na SUV. Ang Hyundai ay nilagyan itong modelo ng mga naka-leather seat na upuan, power adjustable at foldable. Naka-wrap round interior design din ito kaya maaliwalas ang internal base. Isang convenient pa na bagay na meron dito, ang bawat row kasi ng seats nito ay mayroon ding mga kasamang USB outlet para sa mas madaling access ng charging system. Bilang pangkaragdagan sa pagiging convenient pa nito, mayroon din itong 10.25-inch touchscreen sa widescreen na format na makikita sa gitna ng dashboard. Kasama dito ang Android Auto at Apple CarPlay at isang available na QI wireless charging pad. Habang ang kalidad ng tunog ay dala ng sound system na Infinity Audio. Ang isa pang ganap sa digital screen ay ang 12.3-inch TFT Center Instrument Cluster na nag-aalok ng iba't ibang view mode. Sobrang high-tech talaga. Bukod pa dyan, itong Hyundai Palisade ay nag-aalok din ng mga makabagong teknolohiya sa kaligtasan. Bilang pamantayan, kabilang ang forward collision avoidance assist. Advanced safety features itong modelo na may kasamang pedestrian detection,
blind spot collision, avoidance assist, lane following assist, at rear cross traffic collision avoidance assist. Meron ditong safety exit assist kapag nakitang may paparating na sasakyan sa bandang gilid, hindi basta-bastang magbubukas ang pintuan ng isang pasahero. May high beam assist, drive attention warning na rin itong kasama, at ang pinakamaganda ay may smart control system na rin para sa mas relax na pagmamaneho sa malalayong lugar. Ang sistemang ito ay nakatutulong talaga. Para naman sa kabuuang detalye ng makina, itong Hyundai Palisade ay pinapagana ng 2.2-liter diesel engine, 9-4-cylinder 16-valve dual overhead camshaft. Nakakonekta ito sa CRTI na fuel supply system at transmission na automatic, at may 8-speed variable gearbox. Kayang mag-produce ng 190 horsepower at 3,800 RPM, habang may 440 Nm of torque naman sa kada 1,750 to 2,750 revolution per minute. Ang bilis nitong modelo ay gumagawa ng hanggang sa 185 to 190 km per hour, habang ang fuel consumption naman ito ay nasa 14 km per liter. Ang iba pang bahagi nitong modelo ay ginamitan ng matitibay at mapagkakatiwalaang mga suspensions. Sa front ay naka MacPherson strut, habang ang rear suspension naman nito ay naka multi-link shock absorber. Ang bawat gulong sa front and rear ay may brake na pare-parehong naka disc type. May mga sukat ang gulong nito na 245 by 50 R20. Para sa kasalukuyang presyo, ito ay nagkakahalaga sa bansa ng 3,780,000 pesos.